Tesira, kumunat ang noo ni Qining. Kapag naitatag na ang Emperor Formation, patuloy itong sisipsip ng kapangyarihan ng langit at lupa, kaya maaari itong palaging lumakas. Ang Emperor Formation ng ating Chaotic Holy Lands ay milyon-milyong taong gulang na rin. Hindi ba't dapat ay mas malakas pa ito? Hindi. Ang Emperor Formation ng Chaotic Holy Lands ay nasuri na ng maraming beses ng mga inapo ng mga Great Emperors, kaya hindi ito mas malakas kaysa sa pamilyang Jun. Itinaas ni Xiaoyan ang isang kilay. Kung ganoon, bakit hindi na lang sinira ng mga Great Emperors na iyon ang Chaotic Holy Land? Dahil ang lahat ng Great Emperors ay pumunta na sa Immortal Path, at makikita nila ang Chaotic Great Emperor sa lalong madaling panahon. Sino man ang maglakas loob na pumatay sa amin ay kaaway ng Chaotic Great Emperor. Habang nagsasalita sila, patuloy na ginagamit ni Xiaoyan ang Chaotic Bell, na tinatamaan ng Emperor Formation. Bumagsak si Jun Shinong, nawalan siya ng pag-asa, tapos na ang lahat. Great Emperor, please. Sumasang-ayon ang pamilyang Jun na bayaran ka sa anumang halaga, ngunit hindi kami maaaring manatili rito ng matagal. Ang pagwasak sa Taichi Holy Land ay mas mahusay kaysa sa pagwasak sa amin. Hindi inaasahan ni Xiaoyin na mahuhulaan ng lalaking ito na hindi siya maaaring manatili rito ng matagal at naglalaro pa ng pity card. Nagmungkahi din si Chili na atakihin muna ang Taichi Holy Land, sa takot na ang Emperor Formation ng Tai-Ishi ay mas malakas pa kaysa sa pamilyang Jun. Pagkatapos sirain ang pamilyang Jun at pagkatapos ay isipin ang pag-alis sa Taichi Holy Land, baka hindi na sapat ang oras, agad na nag-thumbs up si Xiaoyan. Sige, alisin muna natin ang Taichi Holy Land. Ngunit bago ako umalis, kailangan ko munang guluhin ang pamilyang Jun. Ang pag-aalis ng dalawang top Great Saints ay hindi masyadong malaki, di ba? Agad siyang tumingin sa pamilyang Jun at sinabing, kung kaya ninyong bigyang kasiyahan ang aking mga hinihiling, kung ganoon ngayon, papalampasan ng Emperor na ito ang pamilyang Jun ng isang beses. Matapos maging Xiao, ang Great Emperor, kailangan lang ni Xiaoyan ng isang palad upang durugan ang buong Holy King Sect. Ngayon, nanakawan niya ang pamilyang Jun para sa mga batas, sword daos, at oras. Agad na natulala si Jun Shinong. Ano? Bakit kailangan ng Chaotic Great Emperor ang ganitong uri ng mga batas? Sa sandaling iyon, tumunog ang Chaotic Bell sa itaas ng kanyang ulo. Mahinang umungol si Xiaoyin. Bakit hindi mo sila inilabas? Noon lang nag-react si Jun Shentong. Ngayon ay hindi ang oras para mag-atubili. Ang pananatili ng kanyang buhay ay ang pinakamahalagang bagay. Agad niyang inalok sa kanya ang Celestial Flight Beyond Here. Great Emperor, ang pamilyang Arjun ay walang mga batas sa sword Dao o oras, ngunit ang banal na kapangyarihan na ito ay may ilang lihim tungkol sa Dao of Time. Kinuha ito ni Xiaoyan at sumanghal ng 2 beses. Sayang, ang Celestial Flight Beyond na ito ay isa lang karaniwang banal na kapangyarihan, ngunit mayroon itong mga lihim tungkol sa oras. Pilit itong tatanggapin ng Young Master na ito at pag-aaralan ito ng kaunti. Matapos manakawan ng Celestial Flight Beyond, patuloy na naglabas si Xiaoyan ng kanyang nakakatakot na Emperor Might. Ang isang Celestial Flight Beyond ay hindi sapat para baliwalain ko ang mga pagkakamali na nagawa ng pamilyang Jun. Ang mukha ni Jun Shenangs ay puno ng kawalan ng pag-asa. Anumang hiling ng Great Emperor, gagawin ng aming pamilyang Jun ang lahat para matupad ito. Tumingin si Xiaoyan kina Jun Yishan at Jun Quangren at ngumiti ng malamig. Ang mga sumalakay sa aking Holy Land ay kailangang parusahan, gaano man kalayo sila. Kailangang mamatay sina Jun Quang at Junie. Ang pagsasabi ng mga salitang ito ay nagpadama kay Xiaoyan ng labis na kasiyahan. Ngunit nanginginig ang dalawang top Great Saints. Lagot, ang sama nito, mamamatay ba talaga kami? Labis na desperado si Jun Shinong. Sina Jun Quang at siya ay magkapareho ng henerasyon at hindi makakaabot sa Quasi-Emperor. Kaya hindi mahalaga kung mamatay siya. Ngunit si Jun Yixian ay bata pa at may maraming pagkakataon na maging Quasi-Emperor. Kaya nagmakaawa siya. Please, Great Emperor, maawa ka sa kanila. Please, maawa ka sa kanila. Sumasang-ayon ang aming pamilyang Jun na. Ngunit bago pa niya matapos ang pagsasalita, ang aura ng Extreme Dao Emperor Might ay bumaba. Ang boses ni Xiaoyan ay umalingaw sa buong kalangitan.
Kailangan silang mamatay. Hindi ko kailangan ng mga kondisyon na iniaalok mo. Ako si Emperor Xiaonao. Kung hindi ko gagamitin ang pagkakataong ito para mawala ang dalawang mayabang na bastardo na ito, maghihintay lang ba tayo hanggang sa maging quasi-emperor sila at kumatok sa ating pinto? Tinamaan na naman si Jun Shinong ng Chaotic Bell at nagsuka ng dugo. Sa sandaling ito, hindi na nakayanan ni Jun Yitsen at humakbang. Supreme Ancestor, handa akong isakripisyo ang aking sarili para sa pamilyang Jun. Sa sandaling ito, sumakit ang puso ni Jun Shanangs na parang hinihiwa ito ng kutsilyo. Pagkatapos ay nagsisi siya. Nagsisi siya sa paghawak sa Chaotic Holy Land sa simula pa lang. Sa sandaling ito, tumayo din si Jun Kuang at ang responsibilidad ng buong pamilyang Jun ay kailangang ipanganak ni Jun Ian Xiaoxiao. Tiningnan siya ng lahat ng may paghamak. Orihinal na gusto ko siyang ilabas para mag-cultivate, ngunit natatakot ako na wala ng pagkakataon. Jun Shinong, iiwan ko sa iyo ang pamilyang Jun at siya mula ngayon. Sa sandaling ito, labis na natakot ang dalawang lalaki. Nakatayo sa labas ng Emperor Formation, agad na nagbigay si Xiaoyan ng dalawang suntok kina Yun Kuang Ren at Junyan. Boom! Nayanig ang lupa. Sa huling sandali, nakapasok si Jun Kuang sa quasi-emperor, ngunit kailangan pa rin siyang mamatay. Ang kanilang mga katawan ay nagkawatak-watik sa 100 piraso, pagkatapos ay unti-unting nawala. Sa wakas ay sumigaw ng huling pangungusap. Xiaoxiao, ang kinabukasan ng pamilyang Jun ay nakasalalay sa iyo. Si Jun Xiaoxiao, na napilitang matulala, ay nakita ang kanilang mga sirang abo at tumayo, umiiyak ng malakas. Baliw na matandang ninuno, hindi kita bibiguin. Sa likod niya, lumitaw ang vision ng Immortal King Fezek, na tumitingin patungo kay Xiaoyan. Tiyak na magiging isang Great Emperor ako sa hinaharap, pagdududa ni Jin Han, hindi mo siya pinatay. Hindi ka ba natatakot na magkaroon ng isa pang kalaban sa Emperor Road sa hinaharap? Ngumiti si Xiaoyan ng malamig. Kahit ano, hindi pa rin ako matatalo sa aking mga kasamahan. Agad na natigilan si Jong Han. Well, talagang may kumpiyansa ang bata na ito. Matapos mawala ang aura ni Dians, sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang pamilyang Jun. Agad na nagutos si Jun Shinong, simula ngayon, isasara ng aming pamilyang Jun ang mga pinto nito. Walang sino man na mas malakas kaysa sa isang santo ang pinapayagang umalis. Sunod, lumipad si Xiaoyan sa Holy King Sect. Hindi naintindihan ni Chong Han. Hindi ba't aalisin nila ang Taichu Holy Land? Sumanghal si Xiaoyan at sinabing, aalisin ko muna ang Holy King Sect sa daan. Ang matandang lalaking Muchi na iyon ay walang emperor weapon. Isang sampal mula sa akin ay papatayin siya. Pagkarating sa Holy King Sect, natagpuan niya na ang buong sekta ay walang tao. Nakakainis, mabilis silang tumakbo. Nakatakas ang matandang Muchi na iyon. Labis na nena si Xiaoyan at agad siyang nagbigay ng Void Punch. Wala akong pinatay na sinuman, kaya sisirain ko ang inyong mga spiritual veins. Walang ingat niyang binago ang pasukan ng Holy King Sect sa Kung Zhao Sect. Sa katunayan, isang clone ni Muchi ang nagtatago sa malapit. Nakita niya ang eksena na ito at sumakit ang kanyang puso. Naku po, wala ng spiritual veins. Paano kami maglilimang ng mga talento sa hinaharap? Agad niyang sinumpa si Jiu Cheni ng 1,000 beses. Nakasira ako dahil sa sinumpa na lalaking ito. Sabi niya ay humihina na ang Chaos Holy Land, ngunit siya ang nagtatago na parang daga. Maaga pa ang araw. Nagpatuloy si Xiaoyan sa kanyang paglalakbay patungo sa Taichu Holy Land. Gayunpaman, walang emperor weapon ang Holy King Sect. Kaya, kahit na magpadala sila ng isang quasi-emperor, hindi sila magiging banta sa Chaos Holy Land. Maaari mo ba itong paniwalaan? Ang Taichu Holy Land, ang pinakamalakas na puwersa sa Jukao Continent, na walang sinuman ang naglakas loob na salakayin, ay dinurog sa ilalim ng mga paa ng Emperor ni Xiaoyans. Matapos maging isang Great Emperor, nagpasya si Xiaoyan na manakawan ng kaunti. Lumipad siya sa kalangitan, direktang pumunta sa bahay ni Zhou Wuji. Ang quasi-emperor ay labis na natakot at naglakas loob lang na gumamit ng isang clone upang batiin siya. Oh, Great Emperor, guwapo at nagniningning. Ang Wasteland Holy Land ay iyong kaibigan. Maawa ka sa amin.
Masyadong tamad si Xiaoyan na makinig sa kanyang panunuyo at direktang sinabihan siyang ibigay ang batas ng sword daw ng oras. Nang marinig ito, natigilan ang Quasi-Emperor. Nagkukulang ba ang Chaos Great Emperor ng ganito? Ipinapalam ko sa Great Emperor. Ang aming Wasteland Holy Land ay walang batas ng sword daw ng oras, ngunit nararamdaman ko na maaari mo itong nakawan mula sa Heavenly Sword Holy Land. Ang kanilang Sword of Future ay ang batas ng sword daw ng oras. Pagkatapos ng mahabang panahon, nanakawan nga ni Xiaoyan ang Sword of Future mula sa Heavenly Sword Holy Land. Haha, sunod ay naghihintay sa batas ng Sword daw of Space ng aking apo. Kapag naintindihan ko na ang 7 uri ng sword, intent, maaari kong makuha ang Emperor Weapon sa Divine Sword Mountain. Labis na tuwang-tuwa si Xiaoyan na tumalon-talon siya. Sa 2 Emperor Weapons na ito, hindi na matatakot ang Chaos Holy Land sa sinuman. Ngunit hindi napigilan ng Chaos Bell ang pagsabi, pinapayuhan kitang huwag mag-aksaya ng oras sa sword daw na. Ang sword intent ay malakas ngunit mahirap maging main daw. Ang pagiging isang Great Emperor ay magpapahuli sa iyo. Pag-aralan mo ang Great Dao of Chaos. Kung may ibang makakamit ang main daw bago ka, tiyak na patay ka. Umiling si Xiaoyan at tumawa. Nagtatawanan ka ba? Mayroon akong system na kayang magbukas ng mga pagkakataon. Paano ko hahayaan ang ibang maging emperor muna? Huwag na, at hindi ko sasabihin sa sino man ang tungkol sa system at sa emperor weapon sa ngayon. Pagkarating sa Taichu Holy Land, masyadong tamad si Xiaoyan na makipag-usap sa kanila. Direktang itinaas niya ang kanyang paa at tinapakan ito. Agad pagkatapos, boom! Isang nakakatakot na aura ng Emperor ang kumalat, at ang formation ay nagsimulang yumugyug ng marahas na parang malapit na itong bumagsak. Ang boses ni Xiaoyan ay umalingaw. Ang mga sumalakay sa Chaos Holy Land, kahit na tumakbo sila ng malayo, ay parurusahan pa rin. Sa sandaling ito, alam ng lahat ng mga puwersa na inaatake ng Chaos Great Emperor ang Taichu Holy Land. Marahil pagkatapos ng laban na ito, ang sitwasyon ng Juka Continent ay malapit ng magbago. Ang 8 disipulo ng Taichu Holy Land ay nanginginig sa takot. Naku, lagot na kami. Gusto ng Chaos Great Emperor na sirain ang aming Holy Land. Oras na para umalis sa Jukia Continent ngayon. Si Liu, na nanunood sa kaguluhan, ay agad na humalaklak. Haha, hindi nakakagulat na siya ang Chaos Great Emperor. Napakababangas. Sinabi ng Immortal Old Ancestor na si Jiu Chenyi ay napakatuso at malamang na hindi madaling harapin siya. Nakita lang niya si Jiu Chenyi na nagngit-ngit ang ngipin at pinakilos ang Emperor Weapon upang mapanatili ang Emperor Formation. Pagkatapos ay sumigaw, hindi ikaw ang Chaos Great Emperor. Mayroon ka lang lakas ng isang Great Emperor, ngunit hindi ang realm ng isang Great Emperor. Sino ka ba talaga? Tiningnan ni Luo ang likod ni Xiaoyan nang may hindi kapani-paniwalang tingin. Ang nakakatakot na aura na ito ay tiyak na sa isang Great Emperor. Ngunit ang sinabi ni Jiu Chenyi ay may saysay. Kung hindi siya ang matandang ninuno Great Emperor, kung gayon sino siya? Bigla, may isang naisip na sumagi sa kanyang isip. Baka yung bata na iyon. Pinakipot ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. HMPH. Gaya ng inaasahan, si Gwenny ay isang matandang Zoro. Kaya niya pang ang makita iyon. Nakakainis. Agad siyang nagdagdag ng isa pang palad na suntok. Ano ang pakialam mo kung Great Emperor ako o hindi? Hanggat mayroon akong lakas ng isang Great Emperor, sapat na iyon. Boom! Nayanig ng marahas ang Emperor Formation, ngunit pinanatili ito ng Emperor Weapon, kaya hindi ito nagdusa ng anumang pinsala. Kumunat ang noo ni Xiaoyan. Napakalakas ng depensibong kapangyarihan ng Emperor Weapon na ito, mas malakas pa kaysa sa salamin na pamilyang Jun. Tumango si Zhonghan. Normal lang iyan dahil ang Emperor Weapon na ito ay nilikha ng isang Celestial Emperor. Kaya ang lakas nito ay syempre malayo sa ordinaryong Emperor Weapons. Gamitin mo ako para direktang umatake. Ang lakas ng aking master ay hindi mas mababa sa anumang Celestial Emperor. Nang marinig ito, ginamit ni Xiaoyan ang lahat ng kanyang lakas upang pakilyusan ang Chaos Bell upang atakihin ang Emperor Formation. Bumaba ang aura ng Extreme Dao Emperor Weapon at si Jiu Chenyi ay binugbog hanggang sa magsuka siya ng dugo. Ang Great Emperor ay talagang nakakatakot.
Kahit na mayroon lang siyang lakas, sapat na iyon upang masaktan ako. Sa sandaling ito, isang quasi-emperor ang lumitaw sa tabi niya. Shen Yi, nandito ako para tulungan kang pangasiwaan ang Emperor Formation. Sa sandaling ito, ang mga manunood, kasama si Liu, ay tulala. Nako, nakakagulat. Ang Tai Chi Chu Holy Land ay nagtago ng pangalawang quasi-emperor. Hindi nakakagulat na lagi nilang sinupil ang iba pang Holy Lands. Hindi inaasahan ng lahat na ang Tai Chi Chu Holy Land ay magkakaroon ng dalawang quasi-emperors dahil ang dalawang quasi-emperors kasama ang isang emperor weapon ay sapat na upang walisin ang buong Nine Heavens continent. Naglabas si Xiaoyan ng malamig na tawa. Dalawang Great Emperors, ha? Ngayon, isa sa inyo ang malilintikan. Sa sinabing iyon, walang awa siyang nagbuhos ng kapangyarihan sa Chaos Bell at inilabas ito laban sa Emperor Formation ng Tai Chi Chu. Ang nakakatakot na eksena na ito ay parang dulo na ng mundo. Ang dalawang quasi-emperors ay binugbog ng husto na nagsuka sila ng dugo. Kung hindi matibay ang Emperor Formation ng Tai Chu Holy Lands, sisirain na ito ni Xiaoyan kanina pa. Pagkatapos, ang isa sa mga quasi-emperors ay matalas na tumingin kay Xiaoyan at sumigaw, hindi mali si Shini. Isa ka lang hamak na hindi nakakaintindi ng malalim na misteryo. Hindi ka Great Emperor. Sino ka ba talaga? Habang inaatake ang Emperor Formation, patuloy na nagmamayabang si Xiaoyan sa dalawang matatandang buto na iyon. Siyempre, ako ang Great Chaos Emperor. Sinungaling. Ang mga Great Emperors ay nasa Immortal Path at makakapagpadala lang ng lakas. Hindi sila makakapagpadala ng masyadong maraming kamalayan. Paano ka magiging siya? Sinisneer ni Gui Shenyi. Hindi mo man lang alam ito. Duda ako kung Great Sage ka nga ba. Naging madilim ang mga mata ni Xiaoyan. Ang dalawang bastardo na ito ay talagang libu-libong taong gulang na mga fossil. Kaya, sa tingin mo ay sapat kang matalino upang malaman ang tunay kong pagkatao. Gayunpaman, si Xiaoyan ay nasa out-of-body realm lang. Ang masyadong maraming pagsasalita ay walang silbi. Masyadong tamad si Xiaoyan na mag-aksaya ng mga salita sa kanila. Ginawa niya ang lahat, iwinagayway ang Chaos Bell patungo sa Emperor Formation. Patuloy na nangungutya si Jiu Shenyi. Sinasabi mong ikaw ay walang kapantay na eksperto na gumagamit ng kapangyarihan ng isang Great Emperor. Ngunit, hindi mo man lang sasabihin ang iyong pangalan. Kayo mula sa Chaos Holy Land ay mga pagong na nagtatago sa inyong mga shell. Nagpasya si Xiaoyan. TSH, sinusubukan mong gumamit ng reverse psychology. Gusto mong subukang baliwalain ako. Tiningnan niya sila at sinabing, sino ang nagsabi na takot ako? Kaya, ano kung alam ninyo kung sino ako? Mamamatay na kayong dalawa ngayon. Makinig kayo. Ako si. Ang dalawang matatandang lalaki sa ibaba ay labis na nasa sabik na nanginginig sila. Sa wakas, sasabihin na niya. Ang lalaking ito ay talagang bata pa, kaunting papuri lang, at nagpapakitang gilas na siya. Ngunit ngumiti lang si Xiaoyan at nangutya. Gui Shenyi, ikaw na walang kwentang apo. Sa totoo lang, ako ang matagal nang nawawalang lolo mo. Galit na galit si Jiu Shenyi na halos lumabas ang kanyang mga mata. Ikaw na munting bastardo, niloloko mo ako. Maghintay ka lang hanggang sa mahanap kita. Tuturuan kita ng mga gawi. Ang quasi-emperor sa tabi niya ay hindi na nakapagpigil. Haha, mamamatay ako sa ketetawa. Nagngit-ngit ang ngipi ni Gui Shenyi sa galit. Sabi niya, napakakatawa ba niyan? Paumanhin, hindi ko lang napigilan. Ito ay dahil hindi ko naisip na may maglalakas loob na magsalita ng ganoon sa iyo. Huwag na, gamitin natin ang galaw na iyon. Sa sandaling ito, ang mga tao ng Chaos Holy Land ay halos mamatay sa ketetawa. Hindi nila inaasahan na ang matandang si Jiu Shenyi ay lalekuan ng ganito. Tumawa din si Dion. Haha, ang Chaos Ancestor ay napakakatawa. Bigla, lumaki ang kanyang mga mata. Nako, ang estilo na ito ay masyadong pamilyar. Maaari ba siyang aking mahal na hidden disciple? Pagkatapos niyang maalala na pinrotektahan ng Chaos Bell sina Xiaoyan at Zoji, at ibinalik lang niya si Zoji. Bukod pa rito, nilikha ni Xiaoyan ang Chaos Body, kaya siya lang ang maaari. Sa sandaling ito, biglang ipinadala ni Lezu ang kanyang boses. Si Xiaoyan ba iyon? Dapat siya. Pagkatapos ay nagtanong siya pabalik. Kaya ba ng Chaos Body nagisingin ang Great Chaos Emperor?
Umiling si Lizzo. Anong ibig mong sabihin? Kahit si Leo ay hindi pa nakarinig ng ganoon. Malamang na may iniwan ng Chaos Ancestor sa Chaos Bell na magagamit lang ni Xiaoyan ng isang beses. Tama kayong dalawa. Sana sa pagkakataong ito, mapapasabog ni Xiaoyan ang Taichu Holy Land. Sa sandaling iyon, sumigaw si Zhou Shenyi, ikaw na munting bastardo, wala ka ng gaanong natitirang Great Emperor power. Kapag nawala na, bubugbugin kita ng husto. Pagkatapos ay binuksan ng dalawa ang kanilang inner heavens, at 5 kabaong ang sabay-sabay na ipinatawag. Nakita ang eksena na ito, labis na nagduda si Leo. Nararamdaman niya na ang mga taong nakahiga sa mga kabaong ay top-tier Great Sage powerhouses at nagtago sila ng pamilyar na aura. Ano ba talaga ang sinusubukang gawin ng matandang ito? Sa oras na ito, ang 5 kabaong ay bumagsak sa lupa ng sabay-sabay. Sa ganoong malakas na kamalayan, dapat sila ay top-tier Great Sages. Huwag kang mag-alala, kahit na 5 top-tier Great Sages ang magkasama, walang silbi iyon. Nangungut siyang ngumiti si Xiaoyan. Guanyi, nagbibiro ka ba? Sa tingin mo ay mapipigilan ako ng ilang Great Sages na ito. Ang nakakatakot na formation na ito ay malapit nang bumagsak. Nagsuka si Zhou Shenyi ng isang bungkus ng dugo, ngumiti, at sinabing, sa tingin mo ba ay sila ang mga powerhouses ng aming Taichu Holy Land? Kung hindi sila powerhouses ng Taichu Holy Land, kung gayon ano sila? Habang nagdududa si Xiaoyan, boom, isang kabaong ang binuksan. Sa loob ay isang katawan na nakatatak. Labis na nagulat si Xiaoyan. Ang taong ito ay namamatay. Mayroon lang kaunting hininga na natira. Anong trick ang nilalaro ni Gwenny? Nakita lang niya itong umungol ng mahina. Sakripisyo. Agad pagkatapos, isang sigaw ang nagmula sa kabaong. Ang Emperor Weapon ay naglabas ng nakasisilaw na pulang liwanag, patuloy na nilalamon ang kaluluwa at katawan ng powerhouse na ito. Nanginginig si Xiaoyan, kinikilabutan, nako, napakasama nito. Hindi ko man lang alam kung sino ang miyembro ng pamilya nito. Hindi lang mga buto, hindi man lang kaluluwa ang natira. Sa sandaling ito, ang mga elders ng Chaos Holy Land, kasama si Dit Ian, ay lahat ay sumigaw sa gulat. Si Ancestor Li Fang Ian. Zhou Shenyi, ikaw na sinumpa na matandang lalaki, kailangan kitang patayin. Sina Leo at Ancestor Undying ay nabigla rin. Iyon ang kanilang pinakamalapit na kasama at kasosyo. Ang malungkot na mga mata ni Zhou Shenyi ay nakatitig kay Xiaoyan. Haha, ang makita ang iyong elder na pinahihirapan hanggang mamatay ay napakawalang gana, hindi ba? Ikaw ang may gawa niyan. Kung hindi mo inatake ang Emperor Formation, hindi ko sana kailangang magsakripisyo. Ikaw ang pumatay sa kanya. Sa sandaling ito, galit na galit si Xiaoyan. Kahit na hindi niya pa nakilala si Ancestor Li Fang, alam niya kung gaano siya kamahal ni Leo. Silang lahat ay mga senior na tulad ni Leo. Umungol siya ng baliw. Zhong Hunan, galit na atakihin ang Taichu Emperor Formation. Kailangan kong patayin ang iyong pamilya na may ulo ng pagong at walang patawarin na manok o aso. Ngunit pagkatapos lamunin ang kapangyarihan ng matandang ninuno na si Li Fang, ang orihinal na mahinang Emperor Formation ay lalong lumakas na. Naman, hindi mapigilan ni Xiaoyan na ngumiti. Pash! Mukhang hindi magaling ang founder. Nakasulat sa mga sinaunang aklat na ang mata ng isang emperor ay kayang pumatay ng quasi-emperor. Bilang resulta, ang tagal ko nang umaatake, at nakatayo pa rin sila. Natigilan si Jin Han. Huwag na kayong magpanggap, hindi ninyo man lang mahiram ang ika-1,000 bahagi ng kapangyarihan ng emperor ng maayos. Sa pinakamaraming, pseudo-emperor lang iyan. Agad na tumahimik si Xiaoyan. Nako, hindi man lang ika-1,000. Mas malaki ba ang agwat sa pagitan ng Great Emperor at Quasi-Emperor kaysa sa Milky Way? Nakakatakot iyan. Kahit ano, patuloy na natin atakihin ang Taichu Holy Land. Hindi niya alam kung kailan mawawala ang kapangyarihan ng Great Emperor, kaya kailangan niyang gawin ang lahat. Hayaan na lang sa kapalaran. Kalahating oras ang lumipas, ang mga Great Sages sa 5 kabaong ay naisakripisyo na lahat. Ang 2 quasi-emperors ay nagsuka ng dugo ng baliw. Sila ay malubhang nasugatan at halos hindi na makakapit, ngunit ang Great Emperor power ni Xiaoyan ay hindi hamina. Tiningnan ni Zhou Shenyi si Xiaoyan nang may pagdududa.
Akala niya ay si Dintan, ngunit malinaw na nagkamali siya dahil ang isang half-assed chaos physic ay hindi kayang tiisin ang Great Emperor's power ng ganoon katagal. Kahit ang katawan ng isang quasi-emperor ay masisira. Nakita ang eksena na ito, ang natitirang quasi-emperor ay nabigla rin. Ano ngayon? Maaari lang nating isakripisyo ang mga great sages ng ating Tai Chi Chu Holy Land. Kailangan ba nating isakripisyo ang lahat sa kanila upang mawala ang kanyang Great Emperor power? Masyadong mahal iyon. Nagpakita si Gui Shenyi ng nag-aalalang ekspresyon. Kung kailangan nating magsakripisyo ng isang tao, hayaan mo akong pumunta. Kung ipapatawag ko ang aming ninuno, baka mayroon pang pag-asa. Sa sandaling ito, siya ay parang isang walang kapantay na bayani. Ang kanyang boses ay umalangaw sa buong Taichu Holy Land. Ang isa pang quasi-emperor ay labis na naantig, wala siyang masabi. Palagi niyang iniisip na si Gu Shenyi ay isang mapanlinlang na bastardo. Paumanhin, Junior Brother Ju. Sinisi kita noon. Nagpanggap na natural si Gwenny at sinabing, Senior Brother, magkapatid tayo. Huwag kang mag-sorry. Iiwan ko sa iyo ang Taichu Holy Land. Kapag napilit ko ang lalaking iyon na ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao, anuman ang mangyari, kailangan mo siyang alisin. Tiningnan ng quasi-emperor si Jiao Shenyi at sinabing, Seryoso, Shenyi, ikaw lang ang makakapagdala sa Taichu Holy Land sa rurok nito, kaya hayaan mo akong magsakripisyo. Nang marinig ito, agad na naging masama si Jiao Shenyi. Sige, Senior Brother, mag-ingat ka sa iyong paglalakbay. Paprotektahan ko ang Taichu Holy Land. Well, halos nawala ng balanse ang quasi-emperor. Dude, maaari ka bang maging kaunting mas magalang? Agad-kaagad na sumang-ayon. Nag-aarte ka lang ba sa akin ngayon? Ang matandang lalaki na umakyat sa quasi-emperor 1,000 taon na ang nakalipas at hindi kailanman umalis sa kanyang kuweba ay isang lihim na sandata lang ng Holy Land. Ngunit upang harapin ang 18 taong gulang na si Shaoyan, wala siyang pagpipilian kundi isakripisyo ang kanyang sarili. Ngayon, sinumpa niya si Jiao Shenyi ng 1,000 beses sa kanyang puso, kahit na nagbabalak laban sa kanyang sariling senior brother. Nararapat siyang sampain. Matapang siyang lumipad sa labas ng Emperor Formation. Boom! Isang nakakatakot na aura ang tumakip sa buong Jushao continent at isang nakakatakot na Emperor Might ang bumabawi. Kaya niyang labanan ng isang Great Emperor bago maabot ng kanyang haba ng buhay ang limitasyon nito. Labis siyang nasasabik. Karina, tiningnan ni Shaoyan ang eksena na ito ng may pagdududa. Kaya ba ng matandang lalaking ito, na ipatawag din ang kapangyarihan ng Great Emperor? Hindi, ginigising lang niya ang kalooban ng Taichu Heavenly Emperor. Wala siyang kapangyarihan ng Great Emperor, malamig na sumanghal si Xiao Yan. Isang quasi-emperor lang ay malayo pa sa pagiging katuwang ko. Agad siyang pinaalalahanan ni Jin Han. Dahan-dahan ka, pseudo-emperor ka lang. Kahit na ang kanyang kapangyarihan ay hindi kasing ganda ng sayo, ang malalim na misteryo na naintindihan niya ay higit pa sa iyo. Bukod pa rito, ginagawa niya ito upang ubusin ang iyong haba ng buhay. Kung hindi mo siya lalabanan, lalo lang itong lalala. Hindi napigilan ni Shaoyan na ngumiti. HMPH. Kaya, gusto niyang isakripisyo ang kanyang sarili upang bumili ng oras at protektahan ang buong Taichu Holy Land. Tinitigan ni Jin Han si Shaoyan. Ikaw na bata ka, ang pagbuburst sa Taichu Holy Land ng direkta ay hindi makatotohanan. Ang mapilit na mamatay ang quasi-emperor na ito ay kahanga-hanga na. Tumango si Xiao Yunyan at tiningnan ang matandang lalaki ng may malamig na mga mata. Ang makalaban ng Heavenly Emperor ng isang beses ay malamang na magpapatatag pa sa aking invincible conviction. Nang magising ang kamalayan ng Great Emperor Taichu, ang aura ng matandang lalaki ay tumaas na sa Great Emperor level. Hindi siya nakabawi ng masyadong maraming kamalayan, at nauutal siya nang magsalita siya. Chaos, ikaw hindi Great Emperor. Sa sandaling ito, tila nakakita ang mga tao ng Jago continent ng isang bagay na nakakatakot. Nako, napakasaya. Chaos Great Emperor, Xiao Xiao, Great Emperor, Tai Chi Chu, Great Emperor ay lumitaw sa parehong araw. Sa sandaling ito, tila nagbigay ng mga suntok si Shaoyan at ang Taichu Heavenly Emperor sa isa't isa. Boom! 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 Ang dalawang puwersa ay nagbanggaan na parang Mars na bumabangga sa daigdig.
ngunit ang Taichu Heavenly Emperor ay pinalipad ng palm strike na ito. Ngumiti si Xiao Yunyan at nangutya. Ito ba ang Taichu Heavenly Emperor? Napakahina. Sayang, hindi ka kasing lakas ko. Hindi binigyan ni Xiaoyan ang Taichu Heavenly Emperor ng pagkakataon na huminga at agad niyang ipinatawag ang Chaos Bell upang sugpuin siya. Boom! Hindi nawala ng Taichichuo Heavenly Emperor ng ni isang piraso ng laman at halos hindi niya naharangan ang atake ng Chaos Bell at hindi man lang siya nasugatan. Medyo natakot si Xiaoyan. Hindi pa siya patay. Pinaalalahanan siya ng Chaos Bell, mag-ingat ka. Huwag kang maging pabaya. Mayroon siyang perpektong pagkaunawa sa malalim na misteryo. Kahit sa quasi-emperor level, kaya niyang maglabas ng kapangyarihan na malapit sa isang Great Emperor. Tumango si Xiaoyan, hindi naglakas loob na maliitin ang Taichu Heavenly Emperor. Kahit na ang kanyang malalim na misteryo ay hindi kasing ganda ng sa kanya, ang kanyang kapangyarihan ay higit pa sa kanya. Bilang isang tao na may mataas na IQ, maglalaro ako ng tuso. Lumipad siya sa isa at pumunta sa likod ng Taichu Heavenly Emperor, ngunit ang kalaban ay alerto na, at sinuntok niya si Xiaoyan sa dibdib. Sumigaw si Xiaoyan at umatras ng libu-libong metro. Well, nakabawi lang ng kaunti ang Taichichu Heavenly Emperor, ngunit napakalakas na. Sa sandaling ito, inilaan niya ang kanyang sarili sa pagpapakilos ng kapangyarihan ng Great Emperor at nagbigay ng palm strike. Ang Taichu Heavenly Emperor ay sinuntok at nagsuka ng dugo sa kanyang suntok. Matapos paliparin, bigla siyang umungol, Taichu Will. Isang malaking liwanag ng reincarnation ang naglabas ng wave ng enerhiya patungo kay Xiaoyan. Sigaw ni Zhang Han nang may pagkabalisa, hindi maganda. Mabilis na protektahan ang iyong Nant Soul. Ito ang Great Divine Power ng Taichichu Heavenly Emperor. Direktang aatakehin nito ang iyong Nant Soul. Agad na pinakilos ni Xiaoyan ang Chaos Bell Shield upang protektahan ang kanyang sarili, ngunit dumating na ang Taichu Will, at nanginginig siya sa lahat. Mahigpit na hinawakan ang kanyang ulo sa sobrang sakit na baluktot ang kanyang mukha. Zhong Hunan, mabilis na mag-isip ng paraan. Ang aking Nant Soul ay malapit ng sumabog. Nagpakita si Jiao Shenyi ng masamang ngiti nang makita niya ang eksena na ito. Haha, wala talaga siyang realm ng Great Emperor. Mukha siyang labis na nasa sabik. Mahusay, mukhang magiging ligtas na ang Holy Land. Hindi ko na kailangang magpatuloy sa pag-aksaya ng aking haba ng buhay. Ngunit hindi niya alam na masyado siyang masaya. Pagkatapos ng ilang minuto, ang kanyang Nant Soul ay malapit ng sumabog. Ngunit si Boss Xiaoyan ay hindi nagmadaling tumakas, kundi nilinang ang magic art. Zhong Han sighed. Ang paggawa niyan ay pag-aaksaya lang ng oras. Wala siyang ideya na malapit na siyang masampal. Sa sandaling ito, masakit na hinawakan ni Xiaoyan ang kanyang ulo, sumisigaw para sa Chaos Bell na mag-isip kung may anumang uri ng magic art, banal na kapangyarihan na kayang harangan ng Taichu Will. Ngunit sinabi ng Chaos Bell, ngayon, maaari ka lang tumakas sa Chaos Holy Land. Umaasa sila sa kanilang Holy Land's Protective Emperor Array. Ngunit hindi ito gusto ni Xiaoyan. Nagpasya na siya, kahit na mamatay siya, kailangan niyang patayin ang isang quasi-emperor ngayon. Kung hindi, kapag nawala na ang kapangyarihan ng Great Emperor, ang kanilang Holy Land ay lubos na malilintikan magpakailanman. Mabilis na binalaan siya ng Chaos Bell. Ang pagpatay sa kanya ay magiging mahirap, dude. Nasa Acupoint Realm ka lang, at ang iyong Primordial Spirit ay hindi na kayang humawak pa. Alam ko ang isang cultivation technique na makakatulong sa iyo, ngunit hindi ito mastered sa loob ng daan-daang taon. Nang marinig iyon, tuwang-tuwa si Xiaoyan at biglang sinabi, "Cough. Wala kang ideya kung gaano kalakas ang talento ng young master na ito. Ilabas mo." Lihim na umiling ang Chaos Spell, ngunit ipinadala pa rin ang teknik sa kanya. Ito ang Bedrock Art, kaya nitong patatagin ang iyong Primordial Spirit. Magiging sobrang kapaki-pakinabang ito para sa iyo ngayon. Nako, ang batang ito ay talagang baliw sa pag-aaksaya ng oras sa paglilinang ng bagay na ito. Mas mabuti pa na tumakbo ka na lang. Matapos makuha ang teknik, agad na pumasok si Xiaoyan sa isang enlightened state system. Gamitin ang enlightenment sa Bedrock Art. Tao, ang teknik na ito ay talagang hiyas. Kapag na-master ko ito, hindi na ako mag-aalala na masisira ang aking Primordial Spirit. Teka,
Bakit ang aking enlightenment ay umakyat ng higit sa 1,900 beses? Naalala ko na mahigit 100 beses lang ito pagkatapos kong likhain ang aking chaos body. Kaya kong gamitin ito upang magpakitang gilas sa lahat sa Nine Heavens continent at gawin silang lahat na magsabi, wow, hindi na kailangan ng patuloy na enlightenment pa. Ilang sandali ang lumipas, ang primordial spirit ni Xiaoyans ay perpektong matatag. Ang Chaos Bell, isang matandang halimaw na nabuhay ng milyon-milyong taon, ay lubos na nabigla. Nako, anong uri ng freak ito? Naintindihan mo ang bedrock art ng ganoon kabilis. Hindi mo sinasabi sa akin na kaya mong pumasok sa isang enlightenment state kahit kailan mo gusto, di ba? Bigla, naalala nito na milyon-milyong taon na ang nakalipas, binanggit ng Chaos Great Emperor na mayroon siyang kapatid na eksaktong ganoon. Oh, wow, mayroon talagang ganitong uri ng freak dyan. Habang iniintindi pa rin ni Xiaoyan ang bedrock art, ang kanyang primordial spirit ay mabilis na nagbago sa isang stone figure. Bigla, binuksan niya ang kanyang mga mata ng malawak. Ang aking primordial spirit ay naging isang walang katapusang stone figure. Perpekto, ang bedrock art ay nalilinang na sa kasakdalan. Nakita, ito, gusto ng Chaos Bell na sampilan ang sarili nito ng 2 beses. Naku, na perpekto niya talaga. At dito ako nagdududa sa kanya. Nakakainis, nararapat ako nito. Nagbigay si Xiaoyan ng isang malamig na senggal. Oras na upang tapusin ang laban na ito. Agad siyang lumabas sa Chaos Bell at nagbigay ng Chaos Fist sa Heavenly Emperor Taichu. Ang nakita lang nila ay nagngit-ngit ang ngipin ni Heavenly Emperor Taichu, hinarangan ang atake ng may tingin ng purong gulat. Ano, naharangan niya ang isang primordial spirit attack. Agad pagkatapos, si Heavenly Emperor Taichu ay pinalipad, nagsuka ng isang bungkus ng dugo, at bumagsak ng husto sa lupa, nakahiga ng walang galaw. Hindi mapigilan ni Xiaoyan na magtanong, bakit siya naging napakahina. Sumagot ang Chaos Bell, ang Taichu Will ay isang primordial spirit attack na kumakain ng malaking halaga ng kamalayan ng Great Emperor. Matapos gamitin ang ganoong trump card, ang kanyang lakas ay natural na hamina. Biglang naintindihan ni Xiaoyan, ngunit lihim pa rin niyang naramdaman na ang kapangyarihan ng Great Emperor ay malapit nang mawala. Agad siyang sumigaw at nagbigay ng isa pang suntok sa Heavenly Emperor Taichu, na nakahandusay sa lupa. Mamatay ka, ikaw na matandang bastardo. Agad pagkatapos, BM, nayanig ang lupa at ang katawan ng matandang lalaki ay nagsimulang mag-crack at magkawatak-watek. Ang kamalayan ni Heavenly Emperor Taichu ay patuloy na humihina. Tiningnan ni Jiao Shenyi ang eksena na ito nang may matinding sakit sa puso. Sa wakas, natalo si Heavenly Emperor Taichu, at ang isa pang quasi-emperor ay natalo rin. Hindi niya kailanman naisip sa kanyang pinakamalaking pangarap na ang primordial spirit ni Xiaoyans ay magiging ganoon kalakas. Naglabas si Xiaoyan ng isa pang palm strike at ang katawan ng quasi-emperor ay ganap na nagkawatak-watek sa alabok. Sa sandaling ito, lahat ng elders ng Chaos Holy Land ay lubos na namangha. Nagawa ni Xiaoyan na alisin ang isang Heavenly Emperor. Ang krisis ng Chaos Holy Land ay sa wakas ay nalutas. Ngunit sa sandaling iyon, ang mga nabasag na piraso ng katawan ng Heavenly Emperor ay biglang naglabas ng nakakasilaw na berdeng liwanag at isang malabong silhouette ang lumitaw sa himpapawid. Sumigaw ang lahat, si Heavenly Emperor Taichu yan. Si Xiaoyan, gayunpaman, ay tumingin ng may paghamak. Isang maliit na sinag lang ng kamalayan, ha? Walang katawan na sumusuporta sa iyo. Gaano katagal ka magtatagal? Ngunit sa sandaling binuksan ni Heavenly Emperor Taichu ang kanyang bibig, nabigla niya ang lahat. Ang Chaos Great Emperor ay pumasok sa demonic path at naging kaaway ng Immortal Realm. Sirain ang Chaos Holy Land at bibigyan ka ng Immortal Realm ng gantimpala. Sa sandaling natapos siyang magsalita, ang kanyang kamalayan ay ganap na nawala. Ngunit sa sandaling ito, lahat ng powerhouses sa buong Nine Heavens continent ay nanginginig na parang mga dahon. Nako, kaya pala totoo ang Immortal Realm at hindi namatay ang mga Great Emperors. Pumunta lang sila sa Immortal Road. Si Gui Shenyi, gayunpaman, ay natakot ng husto. Ang Chaos Great Emperor ay talagang naging kaaway ng Immortal Realm. Gaano siya kalakas? Sino ang maglalakas loob na sirain ang Chaos Holy Land ngayon? Hindi pa sinasabi na ang batang iyon ay napakalakas na.
Hindi napigilan ng Chaos Bell na sumigaw, milyon-milyong taon. At sa wakas, may balita tungkol sa Chaos Great Emperor. Kaya, nasa Immortal Road pa rin siya. Labis na namangha si Xiaoyan sa loob. Ang Immortal Road, sa tingin ko ay pupunta rin ako dyan sa huli. Bigla, lihim siyang umiling. Huwag na iyan. Ang mahalagang gawain ay mabilis na umakyat sa Saint Thod muna. Sa sandaling ito, pinaalalahanan siya ng Chaos Bell, nakakaakit ka ng maraming tao ngayon, at wala ka ng gaanong oras na natitira. Kung magpapaliban ka pa, baka mawala na lang ang kapangyarihan ng Great Emperor. Huminga ng malalim si Xiaoyan. Nako, kahit na pinatay ko ang isang quasi-emperor, hindi ko masira ang Emperor Array. Nakakainis. Ngunit bumalik siya sa kalangitan sa itaas ng Chaos Holy Land. Mukha siyang amused at nangutya. Gu Shenye, bakit hindi ka lumabas at hayaan mo akong bugbugin ka ng kaunti? Isang quasi-emperor lang ay hindi sapat. Baka kaya mong mawala ang kapangyarihan ng Great Emperors ko. Gu Shenye glared, nagngit-ngit ang ngipin sa galit. Huwag mo akong kutsain. Hindi ako lalabas. Hindi mo man lang ako mahawakan. Malamig na sumanghal si Xiaoyan, pagkatapos ay pinakilos ang Chaos Bell upang tamaan ang Imperial Formation ng Dantians. Kung ganoon ang nangyayari, maghintay ka lang na durugan ko ang iyong ulo ng pagong. Agad pagkatapos, si Guo Shenyi ay pinalipad ng husto na nagsuka siya ng isang bungkus ng dugo. Buti na lang, uminom siya ng maraming healing potions noon, o hindi niya kayang manatili ng mag-isa. Agad niyang pinakilos ang Imperial Weapon upang patuloy na mapanatili ang Imperial Formation. Tara na at subukang tamaan ako. Hayaan mong tingnan ko kung gaano katagal mo ito kayang gawin. Iyan ang dapat kong sabihin sa iyo, sabi ni Xiaoyan at pagkatapos ay patuloy na inilabas ang kapangyarihan ng Great Emperor na naman. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay malinaw na humihina, at ang lakas ng mga atake ng Chaos Bell ay malinaw na hindi kasing lakas ng dati. Mukhang nagdududa si Guo Shenyi, tinitingnan si Xiaoyan. Hindi na siya magtatagal, di ba? Ngunit biglang nagngit-ngit ang ngipin ni Xiaoyan at nagbigay ng malamig na tawa. Nalaman mo na, sa tingin mo ay malapit na akong mamatay. Bakit hindi ka lumabas dito at bugbugin ako? Hindi ako nagsisinungaling. Natulala si Guo Shenyi. Nako, ano ba talaga ito? Bilang isang matandang lalaki na nabuhay ng libu-libong taon, hindi na niya masabi kung nagsasabi ba si Xiaoyan ng totoo o nagsisinungaling. Nagdududa siya na ang lalaki ay malapit ng mamatay, ngunit bigla niyang sinabi ng malakas, kaya dapat itong isang bitag. Nakita na hindi siya tila naniniwala sa kanya, naramdaman ni Xiaoyan na nababagot. Lumipad siya sa himpapawid at ang kanyang aura ay patuloy na humihina. Ngunit nagpanggap siya ng husto, sumisigaw sa lahat sa paligid, nagpapanggap lang ako na humihina, sinusubukang mang-akit ng ilang isda. Huwag ninyo itong seryosohin o kung mamamatay kayo, huwag ninyo akong sisihin. Tiningnan ni Guo Shenyi si Xiaoyan nang walang masabi. Sa puntong ito, naramdaman niya na ang kanyang imperial na kapangyarihan ay humihina, ngunit hindi siya naglakas loob na lumabas. Sa sandaling iyon, isang Peak Great Saint na malapit ng mamatay ay biglang lumitaw. Ang lalaking ito ay kayang ibalik ang Chaotic Great Emperor. Hindi natin siya maaaring hayaan na makatakas. Paano kung kaya niyang ibalik ng higit sa isang beses? Sabi ni Guo Shenyi sa mahinang boses, Old Lai, sinusubukan niya tayong akitin na lumabas. Kumunot ang noo ni Old Lai at sinabing, ngunit masyadong malaki ang kanyang banta sa ating Holy Land. Hayaan mo akong pumunta at mag-imbestiga. Sa huli, ang aking habal ng buhay ay hindi na mahaba. Tumango si Guo Shenyi. Sige, tandaan mong mag-ingat. Agad na natigilan si Old Li. Ang sitwasyon ba ay nagbabago ng masyadong mabilis? Pagkatapos ay agad siyang lumipad upang habulin si Xiaoyan. Nakita ito, natarante si Xiaoyan at tumakbo patungo sa Chaotic Holy Land. DM need, Leo, Immortal Ancestor, iligtas ninyo ako. Matagumpay na inilabas ni Old Lai ang kanyang atake patungo kay Xiaoyan. Haha, Ancestor, kung nagsasabi ka ng totoo o nagsisinungaling, huli na ang lahat. Sina Leo at ang Immortal Ancestor ay labis na balisa, gustong umakyat upang iligtas si Xiaoyan, ngunit bigla siyang naglabas ng isang Imperial Might, pinakilos ang Chaos Bell upang tamaan ang matandang lalaki.
Ikaw, walang kwenta. Siyempre, ito ay isang kasinungalingan. At talagang naniwala ka, nararapat kang mamatay. Ang matandang lalaki na ito ay lumabas lang para maglakad at ang buong sekta ay ginawang lupa ni Shaoyan. Akala niya ay tapos na ang lahat, ngunit ginawang pampublikong banyo ni Shaoyan ang sekta sa harap ng lahat. Agad na naglunsad si Shaoyan ng isang galaw upang patayin si Old Leia. Labis na nasasaktan si Jiu Shenyi na tumalon siya ng paitaas at pababa. Nako, isa pang Peak Great Saint ang patay. Sa sandaling ito, ang Imperial Aura sa katawan ni Xiaoyans ay bumaba sa Great Saint level. Pagkatapos ay nawala ng kontrol ang Chaos Bell at tila gusto nitong durugan si Xiaoyan. Labis siyang natakot. Tulong. Sa pagkakataong ito, totoo na. Leo, Immortal Ancestor, halika at iligtas ninyo ako. Agad na lumaki ang mga mata ni Gui Shenyi. Oh, saan nanggaling ang aktor na ito? Masyadong peke. Sino man ang maniniwala dito ay tanga. Ngunit ang Imperial Aura ni Xiaoyans ay bumaba sa Acquired Realm. Nagpapanggap lang ako. Hindi ba ninyo nakikita? Sina Lezu at ang Immortal Ancestor pati na rin ang mga nakapaligid na eksperto ay walang masabi. Nakita ka naming nagsabi niyan. Sino ang maglalakas loob na maniwala? Sigurado, sa sandaling bumagsak si Xiaoyan, ang kanyang aura ay biglang tumaas sa antas ng Great Emperor. DMN. Walang sino man ang lumapit. Nakakabagot. Sa totoo lang, ang aking lakas ay kaya pa ring pumatay ng Quasi-Emperor. Patayin ang sino man na kaya kong patayin. Natigilan si Gwenny. Alam niyang nagsisinungaling ang bata na ito. Pagkatapos ay inilabas niya ang Imperial Decree upang walisin ang lahat ng direksyon. Alam ko na naghihintay kayo na manood ng drama. Mas mabuti pa na alam ninyo ang inyong mga limitasyon o kung hindi, ang Primordial Beginning Holy Land ang magiging inyong katapusan. Pagkatapos magsalita, lumipad siya palayo. Ang mga eksperto ay labis na nalilito at mabilis na hinabol siya. Nako, saan siya pupunta? Hindi ba niya aalisin ang ating Holy Land? Sa hindi inaasahan, lumipad si Xiaoyan sa tirahan ng Holy King Sect, na nasira na niya sa isang tumpok ng mga guho. Lahat ay nalilito. Ha? Ano ang ginagawa niya rito? Nagbubungkal ng libingan ng ninuno. Bangkelan mo ang iyong ulo. Ang spiritual vein ay nabungkal na. Anong libingan ng ninuno ang naroon? Si Wei, na nagtatago sa malapit, ay labis na nagalit. Nagngit-ngit ang ngipin niya sa galit, nakita lang niya si Xiaoyan na walang ingat na inilagay ang kanyang paa sa tumpok ng mga guho. Pagkatapos ay tahimik niyang ipinikit ang kanyang mga mata, nagpakita ng malungkot na ekspresyon, at sinabing, nagkamali ako. Ang mga elders ay nagbukas ng kanilang mga bibig. Anong nangyayari? Nagigising ba ang konsensya ng bata na ito? Natigilan din si Mushi, lumaki ang kanyang mga mata. Ito ba ang gustong makipagkasundo ng Chaotic Holy Land sa akin? Bigla, ngumiti siya sa kanyang puso. Ipagpalagay na matalino ka. Kaya niyang sumama sa oras na iyon, ngunit ang puot sa pagsira ng sekta, babawiin niya ito sa lalong madaling panahon. Habang kinakalkala niya ang lahat, biglang itinaas ni Xiaoyan ang kanyang kamay at sinipsip ang bato sa malapit. Agad pagkatapos, isang taos-pusong paghingi ng paumanhin ang umalangaw-ngaw. Nagkamali ako, hindi ko dapat sinira ang kalikasan. Bilang isang sibilisadong tatlong mabuting kabataan, ako ay mananagot. Nakita lang siya na iwinagayway ang kanyang kamay. At ilang malalaking salita ang nakaukit sa bato. Pampublikong banyo ng Nine Heavens Continent. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid at ngumiti. Ito ay magiging pampublikong banyo sa hinaharap. Kung mayroon kayong pampublikong espiritu, huwag mag-ihi ng walang pinipili. Kung nagmamadali kayo, pumunta rito para mag-alaga nito. Ang lahat ay tulala sa lugar. Nako, napakababangas niyan. Ngumiti si Xiaoyan. Ang mapahiya ng ganoon. Matandang si Muchi, hindi ka ba lalabas? Sa totoo lang, si Muchi na nagtatago sa mga guho ay nagngit-ngit na ang ngipin sa galit. Ngunit matapos masaksihan na pinatay si Old Lai, hindi siya naglakas loob na magpakita. Medyo nadismaya si Xiao Yunyan. Ang mga lalaki mula sa Holy King Sect ay isang grupo lang ng mga takot na pagong. Nakita iyon at hindi naglakas loob na lumabas. Agad siyang naglabas ng kanyang Dian Smite at nagpanggap na nagbanta bago umalis. Simula ngayon, sinuman ang maglakas loob na tingnan ang Chaotic Holy Land, gagawin ng Emperor na ito ang isang pampublikong banyo para sa kanila.
Sa sinabing iyon, tumalikod siya at umalis. Naramdaman niya na ang tunay na kapangyarihan ng Danten ay nauubos na at hindi maaaring sayangin. Bumalik sa pasukan ng Chaotic Holy Lands, ang kanyang aura ay bumaba sa Great Saint level. Nakita ng mga disipulo si Xiaoyan na bumabalik at masiglang nagpalakpakan at sumigaw ng may pananibik, "Anses, naway mabuhay ka ng 10,000 taon." Ang ninuno ay makapangyarihan. Nahulaan nila na ito ay hindi bababa sa isang Great Saint level ancestor. Ngunit mayroon ding ilang tao na nahulaan na si Xiaoyan iyon. Nag-iisip din si Xiaoyan kung paano itago ang kanyang pagkatao. Kung alam ng iba na Jin-aisang niya ang Chaotic Emperor, magiging problema iyon. Sa huli, ang kaguluhan na ito ay napakalaki. At bilang isang quasi-divine son, hindi lang siya basta-basta mawawala ng walang dahilan. Bigla, kumislap ang kanyang mga mata at mabilis siyang ipinatawag ang Chaotic Bell upang magpanggap ang kanyang spirit clone at lumabas. Ang clone ay magalang na yumukod sa kanya at sinabing, "Salamat, ninuno, sa iyong proteksyon at gabay." Sa hinaharap, tiyak na bubuhayin ni Xiaoyan ang Chaotic Holy Land. Agad na nagpakita ang lahat ng ekspresyon ng paghanga. Nako, hindi nakakagulat na si Zhou Ji lang ang bumalik. Kaya, ang Great Emperor ay gustong personal na gabayan si Xiaoyan, at isama pa siya sa laban. Napakagaling. Sa puntong ito, maliban kina Leo at sa iba pa, walang sino man ang nagduda na si Xiaoyan ang ninuno. Nagpakita si Xiaoyan ng isang seryosong ekspresyon at sinabing, "Well, napakagwapo mo, tiyak na magiging malakas ka sa hinaharap. Ang Chaotic Holy Land ay nakasalalay sa iyo mula ngayon." Ang mga manunood ay natigilan sa eksena na ito. Ano ba? Ang pagiging gwapo ay nangangahulugang pagiging malakas. Kung ganoon, kwalipikado din ako, ninuno. Tingnan mo ako. Ako ang sikat na pretty boy ng Holy Land. Ngunit hindi pinansin ni Xiao Yan ang mga ito. Ipinabalik niya ang kanyang clone kay Dang habang siya ay pumunta upang hanapin si Liu. Sa daan, bigla siyang nakilala ng isang Supreme Elder. Nakita ang isang kakilala, gusto lang ni Chani na lumabas upang hanggan si Xiaoyan. Sa huli, ang ninuno na ito ay kayang ipatawag ang Chaotic Emperor. Ngunit bago pa siya makalapit upang purihin siya, isang malaking kamay ang biglang lumitaw sa ibabaw ng kanyang ulo. At pagkatapos ay narinig ang isang bang. Ang matandang si Chani ay natigilan at direktang binasag sa lupa. Hindi niya maitaas ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay puno ng hinaing at pagkalito. May nagawa ba akong mali? Bakit ako sinuntok ng ninuno? Agad pagkatapos, ang boses ni Xia Yunis ay umalangaw-ngaw. Sino itong lalaking may pulang buhok? Napakapangit. Sabihin sa Holy Lord na huwag nang magdala ng ganoong kapangit na mga tao. Nang marinig ito, lalo pang nalungkot ang matandang Chani. Kahit pangit ako, nakakain ba ako ng kanin mo? Walang imek sina Leo at ang undying ancestor. Ito, ginagamit niya ang posisyon para sa personal na galit. Ang batang ito ay talagang mapagtanim. At mas marami pang walang katuturang bagay ang nangyari. Nang dumaan si Xiaoyan sa Dongyu Peak, bigla siyang bumantong hininga. Bakit ang pangit ng tuktok ng bundok na ito? Agad pagkatapos, boom, direkta siyang naglabas ng isang galaw. Si Dong Yutong, na nasa closed-door cultivation sa kanyang dangfu, ay samuka ng dugo. Bumagsak siya sa sahig, hindi pa rin naiintindihan ang nangyayari. Tulala siya, "Diyos ko, nasa closed-door cultivation ako. May nasaktan ba ako?" Ang matandang Chani, na tulala pa rin, ay palihim na natuwa. Si Dong Yutong ang tunay na ulo. Sakuna mula sa langit. Hindi napigilan ni Ditian na ngumiti at sabihin, sa estilo ng matandang ito na walang moral, "Sigurado akong hindi nagkamali ang disipulo ko." Tumawa si Leo. Paano siya magkakamali? Ang iba ay gumugol ng milyon-milyong taon at hindi pa rin makalikha ng chaotic body, at siya ay nakalikha sa loob lamang ng ilang minuto, at nagawa pa ng kanyang clone na gumawa rin. Sa sandaling yun dinala si Xiaoyan sa bawal na lugar ng Chaotic Holy Land, ang tirahan ng mga powerhouses na mas mataas sa antas ng santo. Nang inag si Xiaoyan at kinilabutan. Sobrang nakakatakot nito. Lahat ba ng mga ninuno ay natutulog sa mga kabaong? Tumawa si Leo. "Anak, huwag mong maliitin ang mga kabaong na ito. Gawa ito sa bato ng mahabang buhay. Ang closed-door cultivation sa loob nito ay maaaring magpahaba ng iyong buhay. Tanging kami at ang pamilya ni Ditian ang mayroon nito.
Lihim na nalungkot si Xiaoyan, hindi inaasahan na ang mga ninuno ay kaya lang mapanatili ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagtulog sa mga kabaong. Bigla siyang nagtanong sa ninuno, ilang Great Saints at Peak Great Saints ang mayroon tayo sa Holy Land ngayon. Nag-atubili si Liu, ang ganitong bagay ay isang mahalagang lihim. Sa teorya, ang isang junior na tulad ni Xiaoyan ay hindi kwalipikado na malaman, ngunit ang batang ito ay may talento at tagumpay. Kasalukuyan tayong may 7 ordinaryong Great Saints at 4 na Peak Great Saints. Nang marinig ito, medyo nagulat si Xiaoyan. Ang lakas na ito ay talagang napakalakas. Kaya bakit sinasabi ng lahat sa labas na ang ating Chaotic Holy Land ay bumababa? Huminga ng malalim si Liu. Hindi mo alam. Kahit malakas ang ating lakas, hindi tila mahaba ang ating buhay. Alam mo ang sitwasyon ko. Maliban sa Undying, ang natitirang dalawa ay maaari na lang lumaban ng isa pang beses. Maaari lang tayong umasa sa pagsasara ng ating sarili at pagpapanggap na patay upang makakapit. Labis na nagulat si Xiaoyan. Diyos ko, ibig sabihin maliban sa Undying Ancestor, ang mga peak powerhouses ng Holy Land ay malapit ng mamatay. Alam niya na hindi mahaba ang buhay ni Liu, ngunit hindi niya inaasahan na mas malala pa ang kalagayan ng iba pang mga ninuno. Hindi pa kasama ang Quasi-Emperor War Ancestor. Biglang inalaw siya ni Liu. Anak, huwag kang mag-alala. Sa Chaotic body mo rito, hindi pa kami mamamatay. Kapag lumaki ka na, malalagpasan ng Holy Land ang mga panganib nito. Agad na natigilan si Xiaoyan. Nasa Opposed Realm pa lang ako. Sa pinakakaunti, kailangan kong maabot ang Great Saint level upang maging Quasi-Emperor. Kahit na magbunga ako, malayo pa rin iyon. Wala bang paraan para mapahaba ng mga ninuno ang kanilang buhay? Mapait na ngumiti si Liu. Walang silbi. Naubos na namin ang lahat ng kayamanan na maaaring magpahaba ng buhay. Maliban kung makukuha namin ang dugo ng Emperor o makalusot sa Quasi-Emperor level. Lihim na umiling si Xion. Wala namang mga emperador sa mundo. Kaya saan tayo makakakuha ng dugo? Ang pag-akyat sa Quasi-Emperor level ay hindi rin makatotohanan. Sa huli, ang buhay ni Liu at ng iba pa ay umaabot na sa limitasyon, at ang posibilidad na maabot ang Quasi-Emperor level ay napakababa. Habang nahihilo si Xiaoyan, sinabi ni Liu, noong nakaraang beses na naglikha ka ng Chaotic Physique. Lihim nitong pinahintulutan akong maabot ang threshold ng Quasi-Emperor. Sayang at masyadong maikli ang oras. Kung makakalikha ka ng isa pa, baka makalusot ako. Nang marinig iyon, kumaibot ang labi ni Xiaoyans. Malamang hindi na ako makakalikha ng isa pang Chaotic Physique. Hindi naman imposible, ngunit malaki ang mawawala. Bigla, nagningning ang kanyang mga mata na parang headlights ng kotse. Maaari kong ipagawa sa aking clone. Sa ganoong paraan, hindi lang makakatulong kay Leo na makalusot sa Quasi-Emperor, kundi mapapalakas din ang aking clone. Dahil dito, agad niyang sinabi kay Leo ang kanyang ideya. At labis na nabigla si Leo, halos lumabas ang kanyang mga mata. Ibig sabihin niya ay kaya rin ang kanyang clone na lumikha ng Chaotic Physique. Mula kailan naging ganoon kadali ang paglikha ng Chaotic Physique? Tuwang-tuwa niyang tinapik si Xiaoyan sa balikat. Napakagaling. Sasabihin ko kay Bumi na maghanda ng maaga. Pagkatapos ay sinabi ni Xiaoyan, okay, Boomer. Kukunin ko muna ang nobya para sa master ko. Pagkatapos ng kasal niya, ipapagawa ko sa clone ko ang Chaotic Physique. Pinanood ni Leo ang pag-alis niya ng may ginhawa. Diyos ko, sa wakas ay mayroon na tayong maayos na prodigy sa Chaotic Holy Land. Maaari nang muling bumangon ang Holy Land. Bigla, naisip niyang muli. Hindi iyon tama. Paano naging ganoon kadali na linangin ang Chaotic Scripture? Maliban na lang kung ang batang iyon ay anak sa labas ng Chaotic Great Emperor. Samantala, sa isang pavilion ng Mountain and Water Sect, patuloy na nagngangalit si Tang Yunyun, sinumpa ang Chaotic Holy Land ng libu-libong beses. Pinagalitan siya ni Lucian Wuhuan. Sige na, maliit na bata. Tingnan mo kung dumating na ang senior brother Xiao Mu. Opo, ma'am. Tuwang-tuwa siyang lumabas ng pinto. Pagkakita kay Xiaoyan, mas masigasig siyang sumugod. Senior brother Xiao, dito, ngumiti si Xiaoyun. Long time no see. Thang junior sister, hindi ba ito ang maliit na bata na sumugod sa pugad ng tunay na dragon kasama ko?
Ngunit agad pagkatapos, boom! Biglang aktibo ang formation ng proteksyon sa bundok. Si Tang Yunyun ay pinalipad patagilid at bumangga sa pader, bumagsak pababa. Walang imik si Xiaoyan. Ano ang sitwasyon? Hindi man lang nila ako papasukin. Sinusubukan ba nilang kanselahin ang kasal? Ngunit narinig ko na hinabol ni Senior Lo ang master ko. Ang lahat ng sikat sa sekta ay gustong magpakasal sa asawa ng master ko, ngunit nagpa siyang magpakasal sa master ko na libu-libong taon na ang edad. Ang mga sikat ay galit na galit, direkta nilang hinarangan ang wedding procession ni Xiaoyan sa labas. Thang Jr. Sister, anong nangyayari? Ganap na natulala si Thang Yunyin. Nagdududa siyang tumingin sa Supreme Elder na namamahala sa formation. Elder Lai, bakit mo hinarangan ang mga tao? Malamig na sumunghal si Elder Lai. Si Junior Sister Lu ang diyosa ng aking mga pangarap. Kung gusto ng matandang Daitan na magpakasal sa kanya, kailangan muna niyang dumaan sa akin. Galit na umikot ang mata ni Fang Yunyun. Priest, matanda ka. Matagal na kayong magkalapit ni Senior Lu, ngunit hindi mo siya napanalunan. At kinukutsa mo si Senior Daitan. Hindi napigilan ni Xia Yun na tumawa. Hindi niya inaasahan na may kalaban sa pag-ibig ang kanyang master. Senior Lee, ano ang gusto mo para buksan mo ang pinto? Xia Yun, ikaw ay junior. Hindi kita aapiin. Natatalo ako sa master mo noon. Kung kaya mong talunin ang disipulo ko ngayon, papasukin kita. Kumaibot ang labi ni Xiaoyans. Oh, sigurado ako na noong nililigawan ng master ko si Senior Lu, hindi gusto ng matandang ito ang itsura ng master ko at nabugbog siya bilang resulta. Ngunit sa talento ko, kahit na magsama-sama ang isang grupo ng mga Supreme Physique, hindi nila ako matatalo sa parehong cultivation stage. Malamang alam din niya iyon, di ba? Maaari bang plano niyang magpadala ng iba pang mga matatandang lalaki upang bugbugin ako? Nagtataka ako kung anong antas ng cultivation ang naabot ng disipulo ni Senior Lee. Nagpakita ang matanda ng malalim na ngiti at sinabing, haha, anak, mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala, hindi kita aapiin. Ang disipulo ko na si Lin ay ilang taon lang ang mas matanda kaysa sa iyo. Ang cultivation niya ay nasa initial manifestation realm lang. Agad na walang imak si Xiaoyan. Minamaliit ba ako nito? Walang kapantay na ako sa manifestation realm, at hindi ko pa narinig na may ganoong henyo ang Mountain and Water Sect. Bigla, naisip niya, nagsisinungaling siguro ang Mountain and Water Sect. Oo, iyon siguro iyon. Sige, bilasan mo at sabihin sa disipulo ni Senior Lee na lumabas. Hindi na kailangan. Nandito na ako. Isang lalaking may berdeng buhok ang lumapit at awkward na yumukod kay Xiaoyan. Ahem, sana ay magpakita ng awa si Junior Brother Xiao. Ang mga disipulo na nakakita nito ay nanlaki ang mga mata sa hindi paniniwala. Si Senior Brother Lin ang pag-asa ng buong sekta natin. Siguradong bubugbugin si Xiaoyan ngayon. Walang masabi si Xiaoyan. Diyos ko, tinatawag mong ilang taon lang ang mas matanda. Maaari siyang lolo ko. Ngunit ang lalaking ito ay talagang may cultivation ng manifestation realm. Hindi ko kayang apihin ang matandang senior brother na ito. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito do. Maraming salamat po.